Another day, another say. Another drink, another kuning. Good morning, noon, and night to everyone listening to our podcast. You're listening to The T10. Where we talk about different perspectives in the life of stage directors. This is Danny. And this is Benny, and today we'll be spilling the tea. Simulan na natin, T. Alright, so on today's menu, we're excited to have our specialties inside this tent. So we have Yellow Yabu and Yellow Anna Versace. Hi, T. Hi, mga T. Grabe, ang magical ng tent natin. So true. So we're so excited to have you here today. Yeah. Ayan, ito yung pinaka-first episode namin and kayo yung first guests. Grabe, I can't believe na we're doing this episode with you guys. Kasi sobrang fun talaga ako ng stage play. I'm a Grabe. musical girl. It's so nice to Sobrang know. excited ako na marinig yung mga tips nyo, ganun, as Ayun. stage play. So, syempre, kasi stage directors kayo, we have the first question for you. So, the first question for you is, ano yung favorite stage plays or musical plays nyo? And why? I-share nyo naman yan. So, yun naman. Ano, sino mag-share? Ikaw o ako? Dito pareho na lang tayo. Tama. Simula ka. Feeling ko yung mas tumatak sa isip ko na kaya napanood namin. Since matagal na kami magkakilala. Ay, ito eh. Wow! Ilang years yan? Ilang years? 4 years. Wow! In the field, the stage Yeah. plays. Yes. Oh. Yung play na Aladdin. Ay, gusto ko Oo, din totoo. yun. Yeah, Aladdin is such a great Disney movie. Lalo na kapag pinanood mo siya sa It's my theater. favorite. Actually, pinanood namin dalawa yon. Tapos, nagnahanap kami na ng actors for our, yung gagawin sana namin project yon. Then, hindi talaga namin na-expect na magiging favorite namin yun, na tatatak siya sa isipan namin. Kasi, there was this song, di ba? Yung, I think it's called The Arabian Nights, where kapag nag-stay na siya, parang ramdaman mo talaga yung yung Halatang pinag-aaral. Oo, tapos parang nasa new world ka na, yung mga actors, yung songs, everything is perfect. Para masasabi mo na, ay, kakaiba mo. Totoo. So, that's when we knew that this theater play is For wow. you. You can see the soul of the story. Yeah. Ang cute. Ang cute ang story. Beautiful. And also, Aladdin kasi, it's like my childhood Disney movie na. Actually, hindi lang siya, napanood sa technical play. Pero meron akong idea about sa Aladdin. Pero yung cartoon. Oh. Tapos Yeah. tawag ko, yung pinaka-kasama ko pala. Oh my gosh! Oh my It's god! boiling. Boiling hot tea. Ayan. So, let's get right into the next question. Alright. Sige, let's go into Okay guys, don't be huwag kayo mahiya kung wala kayo. That's for us. Since being stage directors, diba, marami na kayong kaalaman sa mga elements in musical plays. So, how do theatrical elements such as sound, music, gesture, movement, and costume affect the creation and communication of meaning in a theater? Sa theater play kasi, meron tayong ginagamit natin types ng communication, which is yung verbal and non-verbal communication, which is nade-deliver ng mga actors and actresses, which expected din ng mga directors na ma-deliver nila ng maayos kapag sa scene. So, yung main objective ng mga actors is mapakita yung good postures, yung gestures, and yung facial expressions nila. Sample na. Joke lang. And yung kapag kasi gumagawa tayo ng theatrical play, hindi lang naman tayo nagbe-base sa mga lines. Kumbaga, mas tinitignan din natin if nag-engage ba siya sa audience or nakaka-relate ba sila doon. Ayun. Yeah, so speaking of audience, I think as a theater director in 4 years in industry, malaki talaga ang epekto ng elements kasi
all elements combined creates an amazing play. Kasi kapag ayos yung yung actors mo, maganda yung costume mo, and especially yung mismong stage nyo plus the music, ayun talaga yung nakaka-attract ng attention ng mga audience natin. Tapos, mauhook sila doon. Hindi lang sila yung, parang nanonood lang sila ng normal na play. And after nila manood, they will be like, Pero instead, kapag maayos kasi yung lahat ng elements mo, parang tatatak siya sa isipan ng audience mo. Parang, yung audience mo, kahit gaano na niya katagal, kung tatanungin siya ng iba, ano yung pinaka-favorite ng theater? Ayun yung masasagot niya. So, it creates an attraction for not just the audience, but also. Ay, wait, may tanong ako dyan. Since yun nga, kailangan tatatak siya sa audience mo. Sa Aladdin, ano yung pinakatumatak sa inyo na scene? Siguro yung pinaka-tumatak sa akin is yung si Aladdin, tapos yung carpet niya is parang nagkakaano sila, nagkukulitan sila kasi ang cute talaga ng moment na nun. Tapos yung pumasok na si Aladdin yung sa climax ng story. So, ayun nga, naisip na namin na kumuha ng dalawang actors na nakitaan namin ng potential na mapasama sa amin sa next project Ang namin. galing! Galing talaga sa Aladdin. Oh my God. In just a single theater play, nakakabuo kayo ng ganong idea sa mind nyo. Like, sobrang expert ng mind nyo, yung very creative ng inyong Totoo. Tsaka yung the fact na nakakuha kayo sa Aladdin talaga. Like, original. Oh my gosh. That's such a dream. The fact that siya din, from cartoon to theatrical play. Totoo. Nagkaroon siya ng sariling musical. Live action pa. Magaling talaga. So let's go on to question number 3. Go! How are theatrical elements and selected part of musical play combined with music and media to achieve certain effects? Like, yung music and media? To answer your question, yung pinaka na-achieve ng theatrical elements sa pagbuo ng isang theatrical play is kapag kasi pinag-combine natin yung theatrical elements, nagkakaroon siya ng good impact sa mga audiences. And also, nagkakaroon tayo ng kapag kasi tinignan mo siya sa perspective ng audience, masasabi mo na, ay, ang ganda ng yung palabas na. Pero kapag kasi sa point of view ng stage directors, masasabi mo na, ay, ang ganda ng lightings. Like lahat, mapapansin mo. Like, mas ma-appreciate mo siya. Yeah. Tsaka, kasi, kapag elements alone lang, like, script lang, actors, costumes, then without music, the play is dead. So, the music adds a life to it. Diba? So, kaya nga, it's called musical play. Kasi without the music and it's That completes the musical, overall, the success of the musical play talaga. Siyempre, di naman matatawag na musical play kung walang music. totoo. Kasi it's common sense. Pero kapag gumagawa ka rin ng theatrical play, hindi ka lang pwede kung ano lang yung natripan mo na music, dapat connected din siya sa mismong scene para makapag-engage siya ng emotions ng actor. To set the mood talaga. Yes. To set the vibe ng mga viewers. Kain kayo, be. Okay. Kain na kayo. kayo. Kain na kayo, guys. Thank you very much. Sino naghanda nito? The Titans. Bilang mga cottage gore. Ano doon? Or girlies. Siyempre, hindi natin to pwedeng skip yung question na to. Kasi as professional theater directors, yan, mga stage director, ano ba yung mga suggestion nyo or recommendation nyo na makapagbigay ng tips para sa mga future professionals like you na to be kasi- more successful in this field? Kasi, share ko lang, nung bata ako, like,
isa talaga sa passions ko yung pag-acting. Actually, until now, gusto ko din matry na maging actor. So, anong masasabi mo for people like me na may passion for acting or just sa sa larangan na yon? Anong masasabi mo sa kanila? Anong mga suggestions and tips mo sa kanila? For actors, masasabi ko na, go for it. If you're happy naman sa ginagawa mo, then why not give it a try, di ba? So, para naman sa mga rising theater directors or director plays like us, sa tingin ko, ang masasabi ko is, directing alone is not enough. And, dapat kasi may teamwork and dapat calm ka kapag nag-instruct ka sa actors mo. And instructing is not just giving them the way how this certain character moves, how it acts. You also connect, Dapat marunong ka rin makipag-interact sa mga nakakasama. yeah, you also connect the actor to their roles. You do not just indicate, so this is what you should do. You should also ask, what do you think this character would do in this certain situation? Diba? So, mafe-feel talaga ng character ng actor na siya talaga I-embody yun. talaga niya yung So, mismo, ma-portray niya ng maayos yung Totoo. role niya. Okay naman, mahalaga sa akin yung pinaka-coordination ng bawat membro na bumubuo sa paggawa ng theatrical play. Also, kapag kasi gumagawa kayo, hindi ba, dapat marunong din kayo tumanggap ng ideas kahit na ano pa yung role nila sa mismong play. So, mahalaga yung respect tsaka discipline talaga. Wow. Grabe, napaka-amazing. Like, Totoo. Masasabi talaga na na expert na sobrang talaga sila. professional nila. Like, Totoo, parang super. nakikinig ako sa, wow, grabe. Ang dami Yun na lang talagang talaga yung insights. naisip ko. Kasi, and curious ako. Like, kasi me, as an aspiring, kasi ano din ako actress, enthusiast din ako. Wow, grabe. Self-proclaim. Hindi. Kasi, gusto ko rin maging successful na actress in this field talaga. And na-curious ako na paano kayo nagsimula? Kasi, ganyan na ba talaga kayo? Ka-professional from the start? Simula Ganon. saan? And then, paano nyo na-build up yun? Actually kasi, bago ako maging theater director is naging actor muna ako. Oh! Naging actor ako Wait. dati. Anong first role na na-play Yeah. mo? First role na na-play ko, alam mo ba yung Sarah? Sarah? Yung Sarah, yung Sinong director? Ayun. yung director namin sa play na yun. Yung teacher din namin mismo, si Ma'am May. Actually, magaling siya. Magaling siyang teacher. And siya shoutout din yung mo nag-guide naman. sa akin. Hi, Ma'am May! Kung nanonood ka, eto na ako. Thank you so much for your guidance. So, ang trinay ko doon is si Becky. Doon talaga ako nag-start. Tapos, nung nakita ko kung paano kami in-instruct ni Ma'am May, kung paano kami mag-act, parang na-inspire na din ako bilang isang actor. Tapos, ayun, tinuloy-tuloy ko na siya hanggang college ko. Ito na ako ngayon. She inspires you to be a director? Yes. Wow. Shoutout pala kay Ma'am Mika. Ikaw pala nagsimula. Daming naijin. Actually, yung pagiging stage director is talagang isa siya sa mga pinapangarap ng before. Like, gusto kong maranasan na mag-direct sa isang movie or theatrical play. Siguro, born to be a leader ka. Wow. Para kinig mo yan. Wala na, pag-uusapan niya na natin. Pero as a stage director, hindi rin naman may iwasan yung magkamali ka. Ganun. Yeah. Everybody makes mistakes. Kaya nga, as a stage director din kasi, hindi mo talaga may expect na lahat na namin, masasuggest namin is maganda siya sa tingin ng lahat, ganun. So, tinitake din namin yung mga ideas, kunyari, ng ibang actor, kung ano sa tingin nila, ay, direct, feeling ko mas maganda to, feeling ko mas maganda yan. Ina-acknowledge din namin. We do not just direct them alone. We work as a group.
Isa lang pwede mag-indicate na, uy, ito gawin mo to. Uy, ito ganito gagawin mo dito ah. Kailangan marunong ka rin na tumanggap or maging open sa opinion ng iba sa Totoo. mismong gagawin. Oo, that reminds me of a quote na to be a good leader, di ba? You have to be a good father. So, ano ba yung mga characteristics na nagpapatibay sa iyo as a stage director? O ano ba yung mga characteristic na dapat mayroon sa isang stage director para maging successful yung project? Unang-una sa lahat is yung social interaction mo. Hindi mo pwedeng i-isolate yung thoughts mo sa sarili mo lang. Kailangan open ka rin sa lahat. Kung open sila sa'yo, dapat maging open ka rin for improvement. Yes, and dagdag ko na rin is yung hardworking tsaka yung patience mo kasi hindi naman ganun kadali yung job namin and it takes a lot of patience. Not all actors are fast learners kasi and minsan hindi din kami nagkakaintindihan. Syempre hindi naman yung may iwasan. So, kailangan din talaga ng patience para okay kayong dalawa kapag sa last na outcome na. So, follow-up question doon. Ano yung mga problems na nasa-face niyo bilang directors? Or mag-share naman kayo ng experience or like yung pinaka-tumataas na parang naging biggest problem na na-face niyo din bilang director? Siguro yung nakaaway ko siya. Spill the tea. Pero dahil dun sa away na yun, mas tumagal yung bond namin. Like yung gusto ko pa siyang makilala dahil. Well, sabi mo nga, wala ako makita. Enemies to friends. Kasi parang hindi kami nagkakaroon ng kaisahan sa naiisip namin dun sa scene na gagawin. So parang ako sabi ko, ano ba naman to? Stage director ka ba talaga? Ay! Grabe ba? Akala ko ba okay na Kasi tayo, parang ino-oppose Bialin? niya rin yung opinion ko. Kaya, ba't ko papalitin Anong sa'yo? masasabi mo? Sasabi ko, balak sa buhay. Ang I mean, okay naman na kami. Okay lang. Okay na kami doon. We're over it na. Yeah. Pero yung pinaka tumatak talaga sa akin problem, like, kapag naaalala ko, nagbibigay talaga siya sa akin ng goosebumps, is yung, wala kami sa pera. Wala kami sa pera. Sa budget talaga. Oo, kasi, syempre, yung pasahod mo sa actors, tapos yung costume nila, yung props, ayun talaga, kasi, ayun, kapag kulang ka sa pera, malilesen mo yung parang makukulong ka lang sa isang. Pero syempre, that does not mean din naman na parang malalesen yung parang pinaka, Yeah. Pinaka-essence yes. ng play. Isa pa sa mga problem na na-encounter namin yung natakot talaga ako bilang director myself is yung bukas na yung film, bukas na yung play namin, tapos yung main actor namin, bigla siya nag-back out. What? Nag-back Oh out my siya gosh. kasi daw, tawag dun? Meron daw siyang event na pupuntahan sa same day. So, we were like, bakit ngayon pa? Oo Kasi nga. one day na lang, one day apart So, na paano lang eh. yung inano yun? Sinusunod? Ang ginawa na lang namin doon, syempre bukas na yun, hindi na namin yung makakancel, is meron kaming isang actor na nag-double na lang siya, nag-double Totoo, like, routine na as in, siya. wala na talaga siya. Wala na talaga siya kasi ayaw niya na daw eh. So, Ang hirap all that hard work, yeah. diba? Pero at least, diba, on the brighter side, may nag-double. Buti nga nakayanan niya eh. Totoo, ang laking pressure lang sa kanya. Shout out kay Mark. Si Mark yon. Ang galing niya. Student ko siya. Oh, He's like yung pinaka-store ng namin. So, next. Yung ako naman pinaka-worst experience ko siguro is yung may nakatrabaho akong laging late. Oh! Like, siya pa yung galit. Like, buong team, naghihintay na lang. Siya na lang hinihintay namin. Tapos, yung bungad niya, start na ba? Spill it! Sana may mention mo na lang ako. Oh my Late ka rin, no? God. Tapos, ayun, parang kinausap namin siya na sana kapag nag-set tayo ng time, sundin ng lahat. Kasi hindi lang naman yung mismong play yung inaalala natin, pero yung time na binibigay ng bawat. Yeah. Totoo. Ang hirap lang ganun katrabaho. Kasi minsan meron Sorry, din naman Daniela. meron din Mga naman kasi ano kami eh. pupuntahan na iba.
Like, may schedule din naman kami sa bawat araw. Kapag kasi nagtatrabaho ka, hindi ka lang pwedeng magsabi ng excuses mo. Like, sa part namin mga stage director, syempre isipin namin na kaya nga namin binubuhos yung effort and ideas namin para maging maayos ang kakalabasan. And kapag kasi nagtatrabaho ka, kailangan alam mo yung time mo, kung saan mo siya gagamitin, kung worth the time ba yun. Kapag nagtatrabaho ka, ang pinaka-iisipin mo dapat, hawak ko, oras ko. Yeah. So guys, let's get rid of Filipino time. Respect talaga. Respect the time of each other. Kasi hindi lang naman yun yung gagawin nila on that day. And we have so many different responsibilities. Imagine, nag-on the way ka, tapos naliligo ka pa. On the water pa lang. Sorry. So, narinig namin na parang may bago Hoy! kayong project that you're working on. So guys, I-promote nyo na yan. Ano na? simula mo na. So guys, we're encouraging everyone na panoorin po yung theatrical play namin this upcoming April 18. Mapapanood nyo po siya nationwide. Yes. I'm So, excited. the play is called Piring. Number 15 siya sa theater. Make sure, we won't disappoint you guys. It's all Panoorin mo worth na. it talaga. Oh my gosh, excited na ako. Feeling ko mamaya mag-movie din. Dapat makita ko yung mukha nyo doon. Yeah, grabe. Sobrang nakaka-excite kasi two wonderful and brilliant stage directors and grabe, nasa kanila na lahat. So, kailangan nating abangan to, guys. Sana Like, sa susunod na pagkikita natin is, yun yung pinaka-topic natin about Babalik kami. na mag-iiwan yun sa amin ng kakintalan or memorable scenes. Like, kudos sa ating mga directors for doing it. So, we just wanna give thanks sa inyo for coming on our show, sa aming Yeah. podcast, Thank you, for being our friends. first guest. It's such an honor talaga. Totoo. And nakapagbigay talaga kayo ng insights. Like, personally, you really helped me bilang working actress. Yeah. nakakagaan din ng loob na magkaroon ng ganitong conversation. Lalo na kapag sobrang piled up na ng mga task na gagawin. Yes, totoo. Thank you so much. Thank you so much, guys. Sobrang nakita namin kung gaano kayo ka-passionate dito sa field na to. So, passion nyo, hindi lang siya basta work. They're willing to give everything. Okay, so before we end this podcast, syempre, I'd like to give a toast for our guests, our stage directors, and for their upcoming film hearing. Guys, congrats. support nyo talaga sila. One, two, Congrats sa cheers! success! Woo! Always remember when you're in that need of peace, entertainment, tips, guides that will help you, you can always go back to our channel. Yeah, life can be hard, but Get up, tea! We gotta spill everything negative and sip the sweet flavor of life. Cheers to that part. Yes! I can't wait for another day, for another say. Another drink, another clink. Yes! See you next time. Bye! Yes! Yun ang kwaso. Sure, go!